Tanyo, di masamang-masama na ang tao sa mundo. Oh, sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga masasama. Ngayon, sabi nyo, ba't pati bata? Aba, kayo naman pala malupit lalabas eh. Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata, di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusunod sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang ano nun, wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino magpapasusoy, wawali yung kasakay sa daong? Libo-libong bata, edi iyakan ang iyakan yun. Kawawa naman, mas mabuti pa silang mamatay, hindi dahil sa kaya sila'y pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi ho masama sa Diyos yun, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito at walang makapagpaparatang ng masama sa Kanya. Di natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka ang anak nyo ba namatay, ibig sabihin sisisihin nyo ang Diyos? Oh. Kung sinisisi natin ang Diyos, halimbawa namatay anak mo, sinisisi mo ang Diyos, kaya mo ba naman buhayin? Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Wala. Kung wala, ibig sabihin may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yon, yun ang Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama yun. Ang binanggit nyo kasi sanggol eh. Alin po? Ang binanggit nyo mga sanggol na sumususok. Maraming hindi na sumususok. Kasama lahat yon. Babae, matanda, mingit. Kaya nga po, wala hong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, hindi na sumususo, 1 taon kalahati, sino mag-aalaga ron? Saan ka kukuha ng papakain doon sa daong? Hindi, pinatay mo lalo ng gutom yun, lalong mahirap. Mabuti na yung malunod siya, sandali lang, 3 minuto lang, patay na. Kaysa doon sa habang panahon sa iyak ng iyak sa daong wala namang gatas, o di lalong kalupitan yung gagawin nyo kung kayo ang Diyos.